The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po, mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat napatutunayan natin ang kanyang kagandahang loob sa ating mga tao. Ang katunayan, nasa atin pa ang ating buhay at kalakasan at mga pagkakataon upang patuloy nating subaybayan, alamin, at maalaman at sampalatayanan ang mga aral na ibig niyang ihatid sa atin ng mga tao, na ito'y bawang nasusulat sa banal na kasulatan at inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at kapiling natin sa pagkakataong ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po sa inyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang napakahalagang pagtuturo at paksang aralin ang ngayon ay inihanda po sa atin, at sa pamamagitan ng paksang ito ay maalaman natin ang kalooban ng Diyos kung papaano ba sa mga tao ang malaman ang matuwid at nararapat na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat hindi po lingid sa ating kaalaman ang tao na may kani-kanyang kinagis ng reliyon o kinaaanibang sekta o reliyon ay may kani-kanyang paniniwala tungkol po sa kanyang kongregasyon o reliyon na dapat nilang itaguyod pagdating po sa pagkakatipong Kristiyano. Pero alam niyo po ba, mayroon pong natala sa banal na kasulatan tungkol po sa pagkakatipong Kristiyano. Ang pagkakatipong Kristiyano na siyang pagtitipong gawa ng Diyos. Opo, mayroong sinasabi at inihahayag ang Biblia tungkol po sa pagkakatipong Kristiyano. At ito ay tinatawag na ang pagtitipong gawa ng Diyos. Ito po ang paksang aralin na ngayon po ay ating pagsasalu-saluan. Kapatid na Neraya, sa isa pong paglalarawan, ano ba ang naging katulad ng kalagayan ng maraming tao dito po sa mundong ito? Ang sagot po na mababasa natin sa Biblia ay nasulat po sa Isaias Kapitulo 53, versikulo 6. Muli po ay pakibasa, kapatid na Benhanan. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. Maliwanag po ang sagot na ito na naglalarawan ng naging katulad na kalagayan ng maraming tao sa mundo. Gaya ng noon pa ay pinahayag sa aklat ng Isaias, kanyang sinabi na tayong lahat bilang mga tao ay naging gaya ng mga tupa ay naligaw. Mula sa kalagayang nasa maayos at ligtas na kalagayan, ang tupa ay nangalat at nangaligaw. Sa dahilan na bilang tao, tayo niya ay tumungo o pumunta bawat isa sa kanyang sariling daan. Ibig sabihin, pinili ng tao kung ano yung balang niyang ibig gawin. Kung ano yung sa palagay niyang tama, kung ano yung sa palagay niyang masaya, at kung ano yung sa palagay niyang maganda, yun ang ginawa ng tao. At bawat tao may kani-kanyang kagustuhan
at yung pagsunod nga sa sariling kagustuhan ay nagsilbing daan para ang tao po ay maligaw. Kaya sa isang tiyak na pagtuturo, ang kalagayan ng maraming tao noon at hanggang ngayon ay nananatiling kalagayan ng maraming tao, tayo po ay gaya ng mga tupa ay naligaw o nangalat dahil sa pagsunod sa sariling kagustuhan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, isang bagay po ang dapat po nating maunawaan at tanggapin sa ating sarili. Ang panghahawakan sa sariling katwiran at kagustuhan at pagsunod sa bagay na ito ay magiging daan ng pagkaligaw ng tao. Tayo po ay gaya ng tupa upang ang tao ay huwag maligaw, huwag niyang sundin kung ano ang kanyang kalooban. Huwag nating paghahariin kung ano lang yung gusto natin. Na wala naman tayong pinagbabatayang turo mula sa Biblia na makabubuti sa atin ang pagsunod sa sarili nating gusto. Sa halip, gaya po ng ating narinig, gaya ng tupa, tayo ay naligaw dahil sa pagsunod sa ating sariling kagustuhan. Upang ang tupa ay huwag manatiling ligaw at hindi makapangibabaw ang sarili niyang gusto, kapatid na ni Raya, ano po ang isang pangangailangan ng tupa upang ang tupang ito ay hindi manatiling naliligaw ng landas? Ang kailangan po ng tupa ay meron siyang mabuting pastor na susundin niya. At sa Biblia po, kung sino yung mabuting pastor ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At sa kanyang pagmamasid sa kalagayan ng tao, narito po ang kanyang pahayag tungkol sa sitwasyon ng mga tao at nag-aalok siya ng tulong sa mga tao para hindi tayo tuluyang maligaw ng landas. Sa Mateo Kapitulo 9, versikulo 36. Dadapwat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Ito po ang tiyak na kailangan nating lahat. Kailangan magkaroon tayo ng mabuting pastor na susundin para hindi tayo manatiling nasa ligaw na kalagayan. At kung mayroong pinakamabuting pastor, gaya ng ipinahayag sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. At kung siya nagkatawang tao, ginampanan niya na yan, na siya ay nagsilbing pastor ng mga tupang naliligaw. Kaya kung ang sino may susunod sa kanyang tinig, mawawala siya sa kalagayan naliligaw ng landas. Mapupunta siya sa isang ligtas at maayos na kalagayan. Pero kung hindi didinggin ng tao ang tinig ng Panginoon at ang susundin niya ay sarili niyang kagustuhan, mananatiling ligaw ang tao. Kaya sabi ng Panginoon, nang masdan niya ang maraming tao, sapagkat siya ay mabuting pastor, nagmamalasakit at totoong nagmamahal sa atin, ang naramdaman niya ay pagkahabag. Naawa siya, nahabag siya sa kalagayan ng mga tao, naliligaw ng landas, sapagkat spiritually ang mga tao, kahit na literally o materially ay masagana ang kanilang buhay dahil mayaman sila o matalino sila. Pero spiritually ang kanilang kaluluwa, sabi ng Panginoon, ay nangahapis. Parang mga tao na lugmok sa kalungkutan at pagkagutom at pagkauhaw ang kanilang kaluluwa. Sapagkat kung mayroong pinakadelikadong kalagayan ay tupa ka nga na naturingan, pero wala namang pastor na nag-aalaga o nagmamalasakit sa iyo. Kaya dito po ipinapakita na talagang ito ang abang kalagayan ng maraming tao. Sila ay gaya ng tupa na nahapis, nangangalat, naliligaw ng landas, walang kumukupkop, walang nangangalagang pastor. Pero ang Panginoon, sa kanyang pagkakatawan tao, sinimulan niya na lumagay sa kalagayang mabuting pastor para tulungan tayo na makaahon sa kalagayang kinalalagyan natin. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay, ang isang mabuting pastor ay hindi po nakatingin sa kung ano ang estado ng buhay mayroon ang kanyang mga tupa. Gaya natin na mga tao, sapagkat ang mabuting pastor ay nakatingin sa kapakanan ng kaluluwa
nating mga tao bilang kanyang mga tupa. Kaya mali po na sabihin ng tao na basta ako, wala akong ginagawang masama, wala akong inaagrabyadong tao, karapat-dapat na ako sa Diyos. Alalahanin natin, tayo po ay itinulad sa tupa. Kung ikaw bilang tupa ay walang pastor, huwag mong ipagpalagay na ikaw ay hindi naliligaw. Kailangan natin ng isang mabuting pastor para sa ating kaluluwa. Sa ganito'y nakatitiyak tayo na tayo hindi maliligaw at hindi mapapahaba. At alam niyo po ba ang Panginoong Kristo Jesus? Dahil siya ay mabuting pastor ng ating kaluluwa at udyok ng kanyang awa at kahabagan sa ating mga tao, ano po kapatid na Neraya ang kanyang binalak at pinasimulan niyang gawin nang siya po ay magkatawang tao na? Ang sagot po na muli ay mababasa natin sa Biblia ay nakasulat sa Juan Kapitulo 11, versikulo 52. Meron pong pagkakasalin sa wikang Pilipino at may pagkakaliwat sa wikang Ingles. Pakibasa niyo po ang mga talatang ito, kapatid na Benhanan. 1:11:52. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalan. Sa English version, John 11:52, and not only for the nation, but also for the purpose of uniting into one body the children of God who have been scattered far and wide. Ito po ang binalak, ninais at pinasimulang gawin ng Panginoon, bunga ng kanyang awat kahabagan o bunga ng kanyang pag-ibig sa mga tao. Gaya ng ating narinig, hindi niya dahil sa bansa lamang o sa bansang Israel lamang, kundi para sa lahat ng mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang panig ng mundo. Anong sabi? Bagamat na nangangalat, gusto niyang matipon din naman sa isa itong mga tupa na mga anak ng Diyos na nasa pangangalat. At yung tinutukoy na titipunin sa isa, sa pagkakaliwat sa wikang Ingles ay uniting into one body. So yun pong isang tinutukoy na pagtitipunan ng mga anak ng Diyos ay isang katawan. Meron tinutukoy ditong isang katawan na doon pinagsasama-sama o tinitipo ng Diyos ang kanyang mga anak na nangangalat sa buong mundo. At sa Biblia po, pag tinatalakay ang isang katawan o spiritual body, na doon ang tipunan ng mga anak ng Diyos ay walang iba kundi ang spiritual body of Christ. At ang spiritual body of Christ, ayon kay Apostle Pablo, body of Christ, which is the church. Opo, ang iglesia ayon sa Colosas 1:24. At yun po ang saligan ng ating pananampalataya na may tiyak na batayan sa Biblia at ipinapahayag po namin sa inyo na ang iglesia po ay napakahalaga sapagkat itinayo ng Panginoon bilang spiritual niyang katawan at tinatawag ding spiritual na kawan na tipunan ng mga tupa para ang mga nasa pangangalat o nasa pagkaligaw nung siya nagkatawang tao sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo, hinihikayat niyang sumampalataya at sumunod at magsama-sama sa isang iglesia. Kaya doon po makikita natin na napakahalaga ng iglesia. Una-una, ang nagmamay-ari at ang nagtayo nito ay hindi ang tao. Gaya na sinabi ng Panginoon kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang layunin kung bakit itinayo ng Panginoon ang iglesia sa dako ng Jerusalem, yan ay gaya ng spiritual body o spiritual na kawan para dyan tipunin, pagsama-samahin ang mga anak ng Diyos na nangangalat upang makaalis sila sa kalagayang, sabi kanina sa talata, nahahapis, walang pastor, para sa loob ng kawan, sa loob ng iglesia, maramdaman nila ang pagiging pastor at obispo ng kaluluwa natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo
Jesus. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang pagtuturong ito ay nagsasabi sa atin, wala sa paraan ng tao, para ang mga taong nangaliligaw na itinulad sa tupa ay matipon. Hindi ang tao ang magtitipon sa kung anong sekta o reliyon. Dapat pumasok ang tao. Kundi, ito'y itinakda ng ating Panginoong Kristo Jesus. Nagpahayag ang Panginoong Kristo Jesus. Titipunin niya sa kanyang katawan ang mga tupa na nagsisipangalat sa makatwid kung ano ang paraan na itinakda ng ating Panginoon Diyos, yun po ang ating gawin. Huwag po ang takdang paraan na ginawa lamang ng tao. At yung paraan na itinakda ng Panginoon ay pawang nasusulat sa banal na kasulatan. Kaya mas mainam at mas makabubuti na alamin natin, yun bang ating pinagkakatipunan ay yun ang tipo ng dako na sinasabi ng Biblia? Yun ba yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo Jesus na kung saan doon dapat matipon ang mga tupang nangaliligaw? Ito po isang tanong na kayo mismo ang sasagot at nawa ang inyong maging pagsagot ay ikumpara nyo sa kung ano po ngayon ang ating napapakinggan. Kaya dahil dito, kapatid na Neraya, saang mga dako o saang lahi ng mga tao, inibig ng Panginoong Kristo Jesus na gawin ang pagtitipon ng mga tao sa loob ng iglesia na kanyang espiritual na katawan. Ang dako po ay sa Middle East, partikular ay sa syudad po ng Jerusalem. Mababasa po natin yan sa Mateo, Kapitulo 23, versikulo 37. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipo ng inahing manok sa kanyang mga sisiw. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Narito ang mga salita ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya nagkatawang tao at lumagay na sa kalagayan bilang mabuting pastor na ninais at pinasimulan niya lang tipunin ang mga tupa na nangangalat katulad ng mga lahing Hudyo. Pero bagamat ninais niya, pero hindi po lahat ng mga Hudyo o Israelita ay tumugon sa pagtitipong gawa niya. Opo. Gaya ng ating narinig, O Jerusalem, Jerusalem anya, bagamat ng una ang kanilang kalagay pumapatay, bumabato sa mga propetang sinusugo sa kanila. Totoo naman po yan. Marami pong mga propeta, mga isinugo ang Diyos sa lahing Israel ng una para sila'y turuan o aralan. Sa panahon pa nila Moises at ng iba pang mga propeta, pero hindi lahat ng mga propetang sinugo ng Diyos ay pinakinggan at sinunod nila. Kilala nga ang bayang Israel at ang mga lahing Hudyo sa bayang matigas ang ulo. Pero sa kabila po ng kanilang masasamang gawa at ugawi ng kanilang mga magulang, nanaig pa rin yung kalakhan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi po basta sinukuan ng Panginoon ang bayang ito. Gaya ng ating narinig, bagamat pumapatay, bumabato sa mga propetang sinugo, pero ulit at ulit, gaya ng salitang, makailang inibig ko kayong tipunin, kayo at ang inyong mga anak, at inihambing sa pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak. Baga pinapakita rito, yun yung pinaka-safe o ligtas na kalagayan ng sisiw pagka natipon at nagsama-sama sa ilalim ng pagkukupkop ng inahing manok. Pero ang karamihan sa kanila, ayaw kayo. Totoo naman. Mismo ang Panginoon ay tinanggihan nila. Bilang mabuting pastor ay hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon. At maging ang iglesia na tinayo ng Panginoon, bagamat merong mga pumasok, merong mga naging kaanib, may mga nanungkulan bilang mga apostol, pero mas marami pa rin sa lahing Hudyo, tinanggihan ng Panginoon at tinanggihan ng iglesia na itinayo ng Panginoon at inusig pa nga ito ng malaking pag-uusig sa Jerusalem at ang iba sa kanila ay pinagpapatay, pinagbabato at nilipol. Pero gayunpaman, nananatili po ang kalooban ng Diyos at hindi siya sumusuko
na maging sa ating panahon ay nagpapahayag pa rin siya ng tinig ng pag-anyaya para pagsamasamahin o tipunin sa isang tunay na iglesia, sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang sangkatauhan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, nag-aanyaya ang mga pagtuturong ito, gaya ika ng isang inahing manok na nanawagan ang ating Panginoong Kristo Jesus sa atin na mga tao. Tayo na po, sumama tayo at pumunta sa dakong tipo ng dako na itinakda ng ating Panginoon. Sapagkat kung pagmamatigasin natin ang ating mga kalooban, ay gaya tayo ika ng sinabi ng Panginoon na tila sisiw na ayaw magpakupkop sa kanyang inahing manok. Huwag nawang mangyari sa atin ang kapalarang sinapit ng mga unang ibig tipunin ng Diyos sa bansang Israel. Nagbubukas ng pintuan ang ating Panginoon Diyos, bunga ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. At ngayon, inaanyayahan kanya na tayo na po, pumunta tayo sa tipo ng dako sapagkat mayroong ibig iparanas sa atin ang ating Panginoon Diyos. Kung tayo isusunod sa panawagang ito, na tayo ay matipon sa dako na itinakda ng ating Panginoon, sa makatwid ay sa kanyang iglesyang pag-aari. Ano kaya ang mararanasan natin kung tayo po ay sumunod ng walang anumang pag-aalinlangan sa panawagang ito ng Panginoon? Kapatid na Neraya. Ang sagot po ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit, 107, 2-3, sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ni Yahweh. Sa sariling bayan, sila ay tinipon at pinagsama-sama. Silangan, kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Meron pong 4 na sulok ang daigdig. Meron tinatawag na silangan, Opo. kanluran, timugan, at maging hilaga. Mula dyan sa 4 na sulok ng daigdig, merong mga anak ang Diyos dyan na nangangalat na Opo. gusto niyang tipunin at pagsamasamahin sa kanyang sariling bayan. So, minsan po, tumalakay na tayo dito kung matatandaan yung ating mga mahal na taga-subaybay. Kung alin yung sariling bayang pag-aari ng Diyos ay yung kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kung meron po kayong katanungan tungkol sa katotohanan yan, handa po kaming sumagot at magpaliwanag na bagamat ang bayang Israel ang unang nakilala at tinawag na bayan ng Diyos, pero sa huling araw, ang spiritual na bayan ng Panginoon na sariling pag-aari ay ang kabanal-banalang iglesia. Nais sa talata, mula noon, ngayon at sa darating na panahon, kahit pa ang anak ng Diyos na nangangalat ay manggagaling sa silanganan, sa kanluran, sa timugan at sa hilaga, hindi na babago. Meron pa ring isang bayan na doon pagsasamahin o titipunin, yung sariling bayan ng Diyos, ang kabanal-banalang iglesia. At ang layunin ng Diyos, kung bakit dito niya tinitipon at pinagsasama-sama para mangyari yung pagtitipong gawa ng Diyos para iparana sa tao yung pagkaligtas, iparana sa tao yung pagkatubos at yung pagbibigay ng karapatang magpuri sa Panginoon, bayanan niyang magpuri. Bakit kailangang iligtas? Dahil nga nasa mapanganib na kalagayan ng tupang nangangalat. At bakit kailangan tubusin? At dahil sa pangangalat, naging makasalanan ng mga tao. Kung hindi tutubusin o hugasan sa pagkakasala, yung kasalanan na magiging dahilan para ang tao ay maparusahan. Kaya pagkatapos na iligtas at tubusin ng Panginoon sa loob ng kanyang sariling bayan, ibinibigay yung karapatang magpuri at maglingkod sa Kanya. Ito po ang napakabuting layunin ng Diyos. Kaya nag-aanyaya siya na tayo po ay tumugon sa Kanyang panawagan na tayo tumungo sa sariling bayang pag-aari ng Panginoon, sa kabanal-banal na iglesia. Dito tayo magsama-sama sapagkat nandito ang katubusan, nandito ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at ang katiyakan para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Kumbaga po, ito yung spiritual safe place
Opo. ng mga kaluluwa. At yan ang gusto ng Diyos. Hindi niya gusto na tayo mapahamak, sa halip ang gusto niya, lahat tayo ay mangaligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin nito, kapatid na Neraya, dahil ninanais ng Diyos na saan mang panig ng mundo naroroon ang mga tupang nangaliligaw, ibig ng Diyos sa mga lugar na yon ay matipon sila sa isang iglesyang pag-aari ng Diyos. Opo. Huwag nating ipagkamali, mga giliw naming mga taga-subaybay, na yung mga foreigner ay pupunta pa dito sa Pilipinas at literal na magtitipon-tipon lang. Hindi po ganun yon. Gaya po ng ginawang pagtitipon ng Panginoong Kristo Jesus sa panahon ng mga apostol. Natipon niya sa iisang iglesia ang mga anak ng Diyos, halimbawa sa mga taga-Roma, taga-Tesalonica, taga-Corinto, taga-Efeso, Pilipos, Colosas, at marami pa. Hindi po nagpuntahan sa isang literal na lugar ang mga anak ng Diyos na ito, kundi nang tanggapin nila ang panawagan ng Diyos na sila ay maaralan at sumampalataya at nabautismuhan sa iglesyang pag-aari ng Diyos. Yun po ang hudyat na sila po ay nasa dakong pinagtitipunan na ng Diyos. Kahit saang bansa ka man naroroon, spiritually, kung ikaw ay nasa kabanal-banalang iglesia na ng Diyos kay Kristo Jesus, ikaw ay nasa tipo ng dako na gawa ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na Neraya, ano ang dapat nating gawin kung dumating sa atin ang tinig at paanyaya ng ating Panginoon Diyos upang tayo'y kanyang matipon din naman at makasama sa kanyang bayan na siyang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Narito po ang salita ng Diyos at ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Mababasa po natin to sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 15. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Kung ang mga lahing Hudyo, hindi lahat sa kanila tumugon sa tinig at paanyaya ng Panginoon, nang itayo niya ang kanyang iglesia, na kanyang ipinapakilalang bayang espiritual, ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Jerusalem, bagamat may mga lahi ding Hudyo, gaya ng mga naging mga apostol ang tumugon, pero sa ating panahon, sa ngalan ng kaligtasan, sa ngalan ng katubusan at kapatawaran ng ating kasalanan, at sa ngalan ng mapa sa atin yung karapatan para magpuri at maglingkod sa Diyos, tugunin po natin. Kung marinig natin ang kanyang tinig, huwag anya nating papagmatigasin ang ating puso sa paraang tinatanggihan natin yung panawagan ng Diyos. Para tayong yung sinaunang mga Hudyo na may mamatigas na puso, matigas ang ulo, matigas ang puso na hindi tumugon sa panawagan ng Panginoon. Pag nagkagayon, minumungkahi natin sa galit ang Panginoon. Kaya ito po ang paanyaya at panawagan sa ating lahat. Tayo na pong tumugon sa panawagan ng Diyos. Kung ikaw ay nararamdaman mo na ikaw ay tinatawag ng Panginoon, tugunin natin ang pagtalima. Pumayag tayo na sundin ang Panginoon bilang ating pastor. At pumayag tayo na hindi tayo napilitan lamang, kundi pusang loob na tayo mapabilang sa kanyang spiritual na katawan, na siyang iglesia, spiritual na kawan, na siyang kabanal-banal na iglesia, upang hindi tayo manatiling tupang naliligaw at nangangalat, kundi tayo malagay sa isang maayos at ligtas na kalagayan. Huwag nating papagmatigasin ang ating puso at huwag tayong pahikayat sa sinasabi ng iba, kundi pahikayat tayo sa sinasabi ng Diyos. Kaya tayo na pong magsama-sama sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga giliw naming mga taga-subaybay, sana ang mga pagtuturong ito ay nagpapalambot ng ating pong dati matigas na puso. Opo, ang pagmamatigas ng puso ay maghahatid sa atin bilang tupa sa pagkaligaw.
huwag na tayong manghawakan sa sarili nating katwiran. Huwag nating panghawakan ang sarili nating isip at kalooban, kundi ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat-lahat. Para bagang sinasabi natin, Panginoon, tinatanggap kita bilang pastor ng aking kaluluwa. At bilang pastor, kung saan mo ko ibig dalhin bilang tupa mo, ay susunod tayo ng walang agam-agam at ng walang pag-aalinlangan. At ngayon, inihahayag ng dakilang pastor ang ibig gawin ng mga tupa na tayo ang mga tinutukoy. Tayo na po, pasakop tayo sa dakilang pastor na ibig niya na ang lahat ng tao'y matipon lamang sa kanyang espiritual na katawan. Sa makatwid ay sa iglesyang pag-aari ng Diyos na siyang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dalangin namin na sa darating pang mga araw ay magkasama-sama tayo sa iisang iglesyang pag-aaring ng Diyos sa mga hinaharap na panahon. At ito ang aming taos-pusong pananalangin sa Diyos. At kami po ay nasa lubos na pag-asa at pananampalataya, nakikilala ng tupa ang tinig ng kanyang pastor. Ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen.